Magandang araw mga bata! Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa science ngayong unang markahan, ay ating tatalakayin ang huling kaanyuan ng matter. May ideya ka na ba kung ano ang huling kaanyuan ng matter? Pero bago natin talakayin yan, magbalik-aral muna tayo sa tinalakay nating unang dalawang kaanyuan at ito nga ay tungkol sa solid at liquid. Naririto ang ilan sa mga halimbawa ng solid na makikita natin sa silid-aralan. Maaari ka pa bang magbigay ng ilang bagay na halimbawa ng solid? Mahusay! At ito naman ang ilan sa mga halimbawa ng liquid na tinalakay natin noong isang linggo. May maibibigay ka pa bang halimbawa ng liquid? Magaling! Ngayon naman ay nais kong obserbahan mo o suriin mong mabuti ang mga nasa larawan. Matutukoy mo ba ang mga larawang inilagay ko rito? Ano-ano ang iyong nakikita? Yan ang tatalakayin natin sa araling ito. May clue ka na ba o may ideya ka na ba kung ano ang huling kaanyuan ng matter? Mahusay! Ito ay tungkol sa ikatlong kaanyuan ng matter. Ito ay tungkol sa gas. Tara na, talakayin natin ang mga katangian ng gas. Ang gas ay isang uri ng matter. Hindi ito nakikita, hindi rin nahahawakan, ngunit ito ay ating nararamdaman. Uulitin ko po, ang gas ay isang uri o kaanyuan ng matter. Hindi natin ito nakikita, hindi rin nahahawakan, ngunit ito ay ating nararamdaman. Ang halimbawa ng gas ay ang hangin sa ating paligid. Ang unang katangian ng gas ay nagsasabing ito ay walang kulay. Ang hangin ay natural na walang kulay, subalit kapag ito ay nahaluan ng kemikal, ito ay nagkakakulay. Ang hangin na isang halimbawa ng gas na nasa paligid natin ay mahalaga sa atin. Kaya dapat nating panatilihin itong malinis sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at iwasan ang pagsusunog ng mga basura. Marami pang ibang paraan upang luminis ang hangin. Uulitin ko po, ang hangin ay isang halimbawa ng gas at ito ay natural na walang kulay. Kaya sinasabing ang gas ay walang kulay. Nagkakaroon lamang ito ng kulay kapag nahaluan ng kemikal. Pangalawang katangian ng gas ay nagsasabing ang gas ay walang tiyak na hugis. Mayroon ka bang naaalalang anyo ng matter na wala ring tiyak na hugis? Tama ka! Katulad ng liquid, ang gas ay wala ring tiyak na hugis. Ang gas ay sumusunod rin sa hugis ng kanyang lalagyan, gaya ng nasa halimbawa ko, may iba't ibang hugis ng lobo, na sinunod lamang ng gas kung ano ang hugis ng lobo na kanyang pinaglagyan. Bakit nga ba walang hugis or walang tiyak na hugis ang gas? Dahil ang molecules nito ay malayang nakakagalaw at tumatalbog-talbog kung kaya't nauukupan nito ang buong paligid. Ang ikatlong katangian ng gas ay nagsasabing ito ay may timbang. Pagmasdan niyong mabuti ang nasa larawan, mayroong dalawang timbangan kung saan po sa ibabaw nito ay mayroong dalawang lobo. Ang nasa kaliwa ay lobo na walang hangin.
Yun yung nasa timbangan B. Samantalang ang nasa timbangan A ay may hangin. Mapapansin na ang timbangan ay umangat sa kaliwa o umangat sa timbangan B dahil ang lobo ay walang lamang hangin. Ito ay nangangahulugan na ang gas ay may timbang. Subalit ang gas ay walang volume. Hindi mo maaaring malaman kung gaano kadami ang bilang ng hangin sa loob ng lalagyan. Uulitin ko, ang gas ay may timbang, ngunit wala itong volume. Ang mga katangian ng gas ay ang mga sumusunod. Ito ay walang kulay, may timbang, at walang tiyak na hugis. At higit sa lahat, lagi mong tatandaan, ang gas ay hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan, ngunit ito ay ating nararamdaman dahil ang molecules nito ay malayang tumatalbog-talbog sa ating paligid kaya nauukupa niya ang ating buong paligid. Gaya nga ng hangin kung saan ito ay halimbawa ng gas. Naintindihan mo ba ang ating aralin? Ngayon po ay gusto kong pagmasdan mo ang nasa larawan. Mayroon akong nilagay na 2 salita dito. Ito ay ang oxygen at ang carbon dioxide. Ang oxygen at carbon dioxide ay mga halimbawa ng gas at ito ay lubos na mahalaga sa buhay nating mga bagay na may buhay. Ang oxygen ay ang malinis na hangin na kinakailangan ng ating katawan upang tayo ay mabuhay. Kinakailangan din ito ng mga hayop sa ating paligid. Samantalang ang carbon dioxide naman ay ang gas na kailangan or kinakailangan ng mga halaman sa paggawa nila ng kanilang sariling pagkain. Ganito ang nagiging cycle o proseso ng pagkakaroon ng oxygen at carbon dioxide sa ating paligid. Tayong mga tao ay nag-exhale ng carbon dioxide kung saan ito po ay kinakailangan ng mga halaman sa paggawa nila ng kanilang sariling pagkain. Ngayon po, kapag nakagawa na ng sariling pagkain ang mga halaman gamit ang isang sangkap nga na carbon dioxide, magre-release po sila ngayon ng oxygen na kailangan naman nating mga tao at ng mga hayop upang tayo ay mabuhay. Nagtutulungan po ang mga tao, hayop at mga halaman upang tayo ang bawat isa ay mabuhay. Kaya nga 'di ba ang bilin sa atin ng ating mga lolo at lola ay magtanim tayo ng magtanim ng mga puno at halaman upang ang malanghap natin ay malinis at sariwang hangin o ang ating malalanghap ay oxygen, malinis na hangin. Ngayon naman, pagmasdan mo ang nasa larawan. Anong mapapansin o masasabi mo rito? Opo, tama ka. Nakamask ang mga tao at mayroong maraming usok na nanggagaling sa mga sasakyan at pabrika at ito ay nakakaapekto o nakarurumi sa ating hangin. Nagkakaroon tayo ng pollution sa hangin kapag ganyan na maraming usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Kapag ganyan ba ang iyong paligid na tinitirhan? Malinis na hangin ba ang mai-inhale mo o papasok sa iyong katawan? Di ba mali? Ang mai-inhale natin yan ay maruming hangin at ito ay masama sa ating katawan. Ano ang masasabi mo sa mga taong nakatira rito upang luminis ang kanilang hangin na mahihinga o mai-inhale? Opo,
dapat na magtanim sila ng mga puno at halaman sa kanilang paligid upang ang mga maruruming hangin ay gamitin ng mga puno at halaman sa paggawa nila ng kanilang sariling pagkain at sila po ay makakapag-release ng oxygen o malinis na hangin. Ngayon po ay atin ng pagbalik-aralan ang tatlong kaanyuan ng matter. Ito nga ay ang solid, liquid, at gas. Ulitin mo nga, ang tatlong kaanyuan ng matter ay ang isa pa nga po, ang tatlong kaanyuan ng matter ay ang mahusay. Ngayon po, sa aking larawang ipinapakita sa inyo, ito yung sinasabi kong molecules ng bawat kaanyuan ng matter. Tignan niyong mabuti. Doon tayo sa solid. Kung mapapansin ninyo, ang molecules ng solid ay dikit-dikit at sama-sama. Kung kaya nga, 'di ba, sinasabi nating ang solid ay may tiyak na hugis at ito ay ating nahahawakan dahil nga ang molecules ng solid ay dikit-dikit at sama-sama. Samantalang ang molecules naman ng liquid ay hiwa-hiwalay at tumatalbog-talbog, kung kaya't ito ay walang tiyak na hugis at sinusunod niya lamang ang hugis ng kanyang lalagyan o container. Mapapansin niyo ba kung paano gumagalaw ang molecules ng gas? Tama, mas hiwa-hiwalay sila at malayang tumatalbog-talbog sa kanyang lalagyan. Kaya po, naookupa niya ang buong lalagyan niya. Kumakalat po ang molecules ng gas. Sana ay mas naiintindihan nyo na ang pagkakaiba ng tatlong kaanyuan ng matter, ng solid, liquid, at gas. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang pinakamagandang halimbawa ng pagkakaiba-iba ng solid, liquid, at gas. Ang nakikita niyo po sa larawan ay larawan ng yelo na kung saan ito po ay halimbawa ng solid. Kapag ang yelo ay natunaw, ito ay magiging tubig, kung saan po ito naman ay halimbawa ng liquid. Habang natutunaw ang yelo, may napapansin ka bang parang usok na lumalabas mula rito? Ito naman po ay ang halimbawa ng gas na tatawagin nating vapor. Sa makatuwid, ang yelo ay isang solid, ang tubig ay isang liquid, at ang water vapor ay isang gas. Sa pagbabagong ito ng mga halimbawang ipinakita ko sa inyo, masasabi nating nagkakaroon pala ng pagbabagong anyo ang matter. Opo, yan ang tatalakayin natin sa susunod na linggo. Ngunit bago natin talakayin yon, pagbalik-aralan muna natin ulit ang tatlong kaanyuan ng matter. Tatlong kaanyuan ng matter or the three states of matter are solid, liquid, at gas. Ang solid po ay may tiyak na laki, hugis, timbang, kulay, at tekstura. At higit sa lahat, kaya nating hawakan. Samantalang ang liquid, ito ay walang tiyak na hugis, bagkus ginagaya lang nito ang hugis ng kanyang lalagyan, at higit sa lahat, ang liquid po ay may kakayahang dumaloy o umagos. At panghuli po ay ang gas. Ang gas ay walang tiyak na hugis, ngunit may timbang. Hindi natin ito nakikita at hindi rin natin ito nahahawakan, ngunit ang gas ay ating nararamdaman. Tatandaan niyo po ito ha. Laging isa sa isip ang pagkakaiba ng solid, liquid, at gas. Tayo na't sagutin ang mga inihanda kong gawain sa pagkatuto. Ang panuto, kilalanin ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Sabihin kung ito ba ay solid, liquid, o gas. Unang bilang, ang tubig ay walang tiyak na hugis. Tubig,
Ito ba ay solid, liquid, o gas? Tama, ito ay liquid. Bilang 2, ang aklat ay bagay na nahahawakan. Aklat, ito ba ay solid, liquid, o gas? Mahusay, ito ay solid. Bilang 3, ang simoy ng hangin ay malamig. Hangin, ito ba ay solid, liquid, o gas? Magaling, ito ay gas. Bilang 4, ang candy ay matamis. Candy, ito ba ay solid, liquid, o gas? Mahusay, ito ay solid. Bilang 5, ang gulong ng aking bisikleta ay malambot. Gulong, ito ba ay solid, liquid, o gas? Ang ating kasagutan dito ay solid. Solid kung ang pag-uusapan natin ay ang gulong, ngunit gas kung ang pag-uusapan naman natin ay yung hangin na nasa loob niya. Bilang 6, maalat ang toyo at patis. Toyo at patis, ito ba ay solid, liquid, o gas? Mahusay, ito ay mga halimbawa ng liquid. Bilang 7, bibili ako ng mansanas. Mansanas, solid, liquid, o gas? Tama, ito ay halimbawa ng solid. Susunod na gawain sa pagkatuto ay may panutong tukuyin kung anong kaanyuan ng matter ang inilalarawan sa bawat bilang. Ang isasagot po ay solid, liquid, o gas. Number 1, ito ay may amoy at lasa, ngunit walang tiyak na hugis. Uulitin ko po, ito ay may amoy at lasa, ngunit walang tiyak na hugis. Anong kaanyuan ng matter ang inilalarawan sa bilang 1? Tama, ang sagot natin ay liquid. Bilang 2, ito ay may tiyak na hugis, kulay, tekstura, at sukat. Anong kaanyuan ng matter nga ba ang may tiyak na hugis, kulay, tekstura, at sukat? Magaling, ito ay ang solid. Ikatlong bilang, ito ay kaanyuan ng matter na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman. Ano ang kaanyuan ng matter ang hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman? Magaling, ito ay ang gas. Number 4, ang molecules nito ay dikit-dikit at siksik, kung kaya't kaya natin itong hawakan dahil ito ay may tiyak na hugis. Uulitin ko po, ang number 4 daw ay may molecules na dikit-dikit at siksik. Anong kaanyuan ng matter kaya ito? Mahusay, ito ay ang solid. Number 5, ito ay anyo ng matter na may kakayahang dumaloy o umagos. Napakadali. Anyo ng matter na may kakayahang dumaloy o umagos. Kaya pag ito ay natapon, kailangan mong habulin agad kung saan ito dadaloy o aagos. Ano ang iyong sagot? Tama, liquid. At panghuling bilang, anong kaanyuan ng matter ang mayroong molecules na magkakalayo at kumakalat kaya naookupa niya ang buong paligid? Anyo ng matter na kung saan ang molecules ay magkakalayo at kumakalat. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Magaling! Ito ay ang gas. Natutuwa ako't naintindihan mo ang ating aralin tungkol sa 3 kaanyuan ng matter. Maraming salamat muli sa iyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam!